At ayun na nga, ibinulgar ng isang political analyst na si Lito Banayo na magkakilala pala itong si Attorney Lotok, si Attorney Jeremy Lotok ng NBI na naging witness ng prosecution team at itong si Prosecutor Attorney Ligutan at si Jude Asidre ay magkakilala pala. Kaya tila daw planado talaga ang impeachment trial na ito laban kay VP Sara. Heto ang video, panoorin natin. Ni Attorney Lito, di ko yan, Sir Lito, doon mismo sa conspiracy. Yung si Attorney Ligutan ba yon? Mukhang ngatang sa mga balita, paki-confirm nga po ito, Sir Lito, na ito ay kaibigan ni Congressman Asidre, maging ito pala si Lutok ay taga Tacloban ba ito, taga Leyte? Oho, ang pagkakaalam ko po, classmate sa seminaryo, si Jude Asidre, Congressman Jude Asidre, at si Virgil Ligutan, yung abogado ng prosecution. Very close. Magkaeskwela sila sa seminaryo. Dati sila seminarista, bale. Pagkatapos, itong si Lotok ay taga ron din sa Tacloban. Okay. Sino po ba ang naghahari sa Tacloban? Hindi po ba si Martin Romualdez? No? Wala naman, hindi naman natin sinasabi na masama yun. Ano? Pero parang nagkataon lang. Nagkataon lang, no? Di ba? Coincidence. So, yan. Kaya nga nakikita mong conspiracy talaga eh. Planadong-planado. So, ano ang nakikita po ninyo, Sir Lito, na maaaring mangyari sa ganitong sistema na nagaganap sa ating bansa? Well, patuloy nilang iwe-weaponize ang batas, yung weaponizing the law. Kung ano-ano, tingnan nyo, ginawa nila kay Senador Marcoleta. Yes. No? Inakusahan ng plunder na unang-una hindi naman pera ng gobyerno ang pinag-uusapan. Pangalawa, miski sinong abogadong tanungin mo, kung sakali man, graft lamang at hindi plunder. Pero ginawang plunder para siya'y makulong, para hindi bailable. Kasi matalino si Marcoleta at pag nandoon sa hanay ng mga Senate jurors, malaki ang kanyang magagawa para maisaayos ang trial sa Senado. No? Ganun pa rin. Etong si ngayon meron pang lumabas na para iimbestigahan daw si Senator Alan Cayetano dahil dun sa SEA Games. Sa SEA no? Games. 2019. Yung 2019. na rin yan, Sir Lito. yung Southeast Asian Games. No? Again, nananakot na naman sila. Ginawa nila kay Joel Villanueva na sabi sa loob ng 2 linggo, isasampa na namin ang kaso kontra kay Joel Villanueva. 2 buwan na nakaraan, wala naman sinasampang kaso. Kasi nga po lumipat na. Bumaliktad. No? si Senador Chis Escudero na binanggit sa maleta, binanggit din na nung si Undersecretary Roberto Bernardo na ngayon ay state witness bilyon-bilyon ang andi umano'y naging witness pa sa flood control at iba pang proyekto, pero ngayon ay state witness na inilink tahasan sa loob ng Senado mismo sa Blue Ribbon Committee, inilink si Senator Chis Escudero. Pero nasa na yung kaso? Wala na yung kaso. In fact, Senate presiding officer na ngayon si Chis Escudero ng trial ng pangalawang Pangulo. Tapos pa, sir, nakikita naman siguro ng taong bayan ito, no? Na kung basta parang pinaglaban mo si Pacman at saka si Mayweather, pero tinalian mo yung kamay ni Pacman doon sa laban, doon sa awayan. Ayun, ganun lang kasimple. Kapag hindi mo kaalyado na nagsasabi lamang ng katotohanan, ayun, tatakutin ka kung ano-anong ikakaso sa iyo at ipakukulong ka pa. At mabalik tayo doon sa sinabi ni Lito Banayo na magkakakilala pala talaga itong si Ligutan, Asidre at si Attorney Jeremy Lotok, na kung saan doon sa lugar na yon sa Tacloban, ay sino nga ba talaga ang namumuno doon? Ang naghahari-harian doon? Si Romualdez lang naman po. Alam mo naman, malawak ang pag-iisip ng mga Pilipino. Iisipin at iisipin talaga na planado ang lahat ng ito kay VP Sara. At speaking of Vice President Sara, naglabas naman ng panibagong survey ang Pulse Asia
Research Survey na kung saan makikita nyo sa screen ang approval at trust ratings ng ating mga government officials. Ang approval rating ni Bongbong Marcos ay 29% nitong June 2026. Bumaba ito dahil noong March 2026 ay meron siyang 36% na approval rating. So talagang bumaba. At ang kanyang trust rating naman ay 28%, lalong lumagapak mula sa 35% noong March 2026. So talagang bumababa na ang tiwala ng taong bayan kay BBM. Samantalang ang kay Vice President Sara Duterte naman, ang kanyang approval rating ngayong June 2026 ay 56%. Tumaas ng isang puntos noong March 2026 na mayroong 55% at ang kanyang trust rating ay 58% ngayong June 2026 mula sa 54% noong March 2026. So parehong tumaas ang kanyang approval at trust rating ni Vice President Sara. Habang itong si Mr. President, ayun, parehong lumagapak ang kanyang approval at trust rating. At hindi lang yan. Pagdating naman sa 2028 Presidential Survey ng Pulse ASA Survey, nangunguna si Vice President Sara na mayroong 49%. Napakataas, 49%. Samantalang si Leni Robredo ay mayroon lamang 26%. At si Senator Raffy Tulfo naman ay mayroon na lamang 14%. So kahit pagsamahin pa yung boto ni Leni Robredo at ni Raffy Tulfo, hindi pa rin talaga aabot sa 49% ni Vice President Sara. So ganoon po katindi ang popularity at pagkakatiwala ng taong bayan ng mga Pilipino kay Vice President Sara na kahit nakasalang ngayon sa impeachment trial, binabato ng kung ano-anong paninira na wala namang katotohanan, puro alegasyon at pamibintang lamang, ay still hindi nababago ang isip ng taong bayan at lalo pang nadadagdagan ang mga nagtitiwala kay Vice President Sara. Kaya ganito kaprosigido ang administrasyon na ito na pinipilit nilang ma-impeach si Vice President Sara. At hindi na makatakbo sa 2028 elections. Dahil ito nga, nakita ninyo kung gaano tinambakan ni Vice President Sara ang mga posibleng kandidato na tatakbo na kanyang makakatunggali sa 2028. Na bagamat hindi pa naman nagdedeklara si Leni Robredo or si Raffy Tulfo na tatakbo sa pagkapangulo, o edi automatically si Vice President Sara na talaga ang panalo sa 2028 presidential elections. Kaya naman nangangatog na at nanginginig na ang mga naninira sa kanya. Dahil ang mga naninira sa kanya, ayon pala yung mga tunay na magnanakaw sa kaba ng bayan. At kayong mga magnanakaw, ay sigurado may kalalagyan kayo sa 2028 kapag si VP Sara na ang naupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya tanong ang inyong opinion, i-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at tag niya sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.